Isang mapagpalang araw po sa inyo lahat, mga idol, mga amigo, mga bay, mga boss. Magandang araw po sa inyo lahat. Magandang umaga, saan man dako kayo naroroon. Sa lahat ng aking mga follower, mga subscriber, nag-aabang sa aking upload. Baka nagtatanong bakit hanggang ngayon, ilang buwan, matagal na hindi tayo nag-upload. Mga boss, mga idol, mga amigo, nagkaroon po tayo ng karamdaman na hindi natin akalain na magkaroon tayo ng ganitong karamdaman. For today's video, nais ko lang ibahagi sa inyo kung bakit ako nagkaroon ng kung anong klaseng sakit ang dumapo sa akin, no? Para maging aware na rin kayo, para malaman nyo rin kung bakit may ganitong mga sakit. Ang sakit ko, mga idol, mga amigo, mga boss, ay CKD o chronic kidney disease. Saan ko ito nakuha? Ito, isa-isahin ko sa inyo kung saan ito nakukuha. Ang una-una dito, mga amigo, nakukuha ito sa pagkain ng noodles, chicherya, at soft drinks, lalo na alak. Yan, dyan ito. Tsaka daing, tuyo, at bagoong. Yan ang yung bagoong, daing, yan ang pinaka-paborito ko. Kaya unti-unti pala nasisira na yung aking kidney. Kaya hindi na ako nakakapag video, nakakapagtrabaho dahil sa sakit ko. Kaya wala tayong upload. Sa ngayon, nagre-recover pa lang ako, mga idol, mga amigo. Sawa ng Diyos, medyo gumanda-ganda naman na yung ating pakiramdam. Nakakalakad-lakad na tayo kahit papano. Ito nga, lumit yung ating hita tsaka binti. Yan pala yung epekto, yung hita at tsaka binti, hindi tayo makalakad ng maayos. Kaya para sa inyong kaalaman, mga idol, mga boss, mga amigo, ingatan po natin yung ating sarili sa mga pagkain. Paano natin maiwasan? Unang-una, iwasan na po natin ang noodles, instant noodles. Madaling lutuin, instant wala. Yun lang paraan para makakain ng mabilisan. Daing at saka bagoong, yan. Iwasan natin yan, mga frozen foods. At saka mamantika at lalot higit doon sa mga amigo ko. Malakas uminom, mga idol, mga amigo, maaari bawasan nyo na dahil napakahirap sa lahat. Ang totoo niyan, dialysis patient ako. Ang findings ng doktor is dialysis na ako, pero hindi pa ako nagpa-dialysis. Hindi ako nagpa-dialysis, mga amigo, dahil tinanong ko yung doktor kung may paraan para hindi ka ma-dialysis. Ang sabi niya sa akin, meron. Sabi ko, ang tinanong ko, ano? Dahil alam ko yung gamot, ibibigay naman nila sa akin yan. Sinabi niya sa akin, disiplina sa pagkain at saka gamot. Sabi ko, anong klaseng pagkain? Kung kaya mong kumain ng pagkain na walang timpla, as in walang asin, zero, at walang mantika, inihaw, sabaw na walang asin, kung kaya mong kainin yan, mabubuhay ka. So yun ang ginawa ko, mga idol, mga amigo. Sawa ng Diyos, purihin ng Diyos, sinunod ko yan dahil gusto ko pang mabuhay. Ang kinain ko, inihaw, sabaw na walang asin sa loob lang ng
2 weeks. 2 weeks migo, ang aking bago yon, ang aking kriya ay 600. Ang aking kriya. So dialysis na nga. Pero after 2 weeks na kumain lang ako ng walang asin, as in zero, tapos gamot, herbal, pinakamainam na herbal, banaba, guyabano, sambong. Pakuluan mo lang 5 minutes, inumin mo lang umaga, hapon, bago matulog. Maganda sa katawan yan. Ako hindi ako nagpa-dialysis. Ayan kita nyo naman, wala akong mga turok-turok kung ano dyan. Dahil una-una, ayaw kong maturok-turokan. Injection nga nasasaktan ako, ayaw ko ng injection sa totoo lang, ayaw ko ng injection. Kaya hindi talaga ako nagpa-dialysis. At yun nga, gamot, tsaka herbal, tsaka disiplina sa pagkain. Kinain ko yun, after 2 weeks, bumaba yung aking kriya, naging 108 na lang. Sabi sa akin ng doktor is, okay na ako. Okay na ako. Ayun, after 2 weeks, okay na ako, sabi ng doktor. Okay na. Mababa na yung kriya, mababa yung, okay na yung sugar level, potassium, okay. Ang epekto lang sa akin mga amigo, yun nga yung paglakad. Hindi gaano makalakad ng malayo. Medyo nangangalay siya, pero at least unti-unti lang, ganun lang ang pagkain, disiplina lang. Pagkain na, ngayon may lasa na ng konti, pero wala nang bitchin. Pangunahin, inalis na yung bitchin sa pagkain ko. Wala nang bitchin. Ang asin, konting-konti, patak na lang. Mga idol, mga bigo, kaya ko sinasabi to para maging aware na rin kayo doon sa mga kaibigan ko na malakas uminom, kumain ng noodles. Boss, iwasan nyo na yan. Kung gusto nyo pang humaba buhay nyo, kung gusto nyo pang magtagal, dahil napakahirap sa lahat ang magkasakit ng ganitong klaseng sakit. Talagang hindi ka makakilos, hindi ka na makapagtrabaho. Kaya ito, wala, tambay. Pero sawa ng Diyos, sa tulong at awa ng Ama ng Diyos na nasa langit, hindi niya kami pinabayaan. Hindi niya ako pinabayaan. Okay na ako. Hindi na pinadialysis. Herbal na lang. Ang sabi ng doktor, kahit di ka na mag-uminom ng gamot, herbal na lang. Kaya lang, kabawal-bawalan ang kape, soft drinks, chocolate, at saka may mga ulam na hindi bagay sa'yo. Katulad ng tuna, tulingan, tangigi. Ang bagay lang sa'yo is yung mga isda na may kaliskis, mga isdang bato. Saka kung sa karni, manok lang. Bawal ang baboy, bawal ang baka. Bawal ang prito, bawal ang mamantika. Kailangan nilaga lang at inihaw. Pag isda, sabaw o inihaw, paksiw, pwede. Yun lang. Pero walang bitchin, kunting asin, lasa lang, palasa lang. Yun lang kailangan mo mga amigo. Disiplina lang, mabubuhay pa tayo. Mabubuhay pa tayo na matagal. Yun, sa isang katulad ko, ako mismo, saksi, ako mismo ang nakapagpapatotoo sa isang CKD, sa isang chronic kidney disease, may chronic kidney disease, stage 3. Yan. Pero dahil sa disiplina sa pagkain, haba pa buhay natin. Papakita ko sa inyo yung ating ulam. Ulam natin, migo, papakita ko sa inyo. Ito mga idol, mga amigo, mga boss. Ayan. Kita mo yan. Ulam ko, talbos ng kamote. May konting malunggay. Saluyot. Tsaka yan, isda. Yan, sinabawang isda. Yan, walang bitchin yan. Konting asin lang yan. Asin lang, konting asin lang. Para lang, kahit papano. Inaalaw na yun. Basta wag lang masyadong malat. Ayan, inintay lang natin siyang kumulo. Pagkakulo, ilalagay na natin tong talbos ng kamuti, mga dahon-dahon na inalo.
May konting ilang daon ng saluyot yan. Yan ang mga bagay sa'yo. Sa mga may sakit na chronic kidney disease. Yan, kumulo na siya. Nalagay na natin. Yung lutuan ko, migo, mga idol, di kuryente, maliit lang. Para lang sa akin tong ulam na to. Iba naman kasi yung ulam nila. Pero umuulam na din sila. Diyan, mga anak ko. Yan lang yung lutuan natin. Maliit lang. Yan, ganyan lang. Simpleng ulam. Pero magandang epekto sa katawan. O yan, ganyan lang. Mga simpleng ulam lang. O, hindi na tayo maghanap. Kahit tayo ng mga may sakit na, hindi na natin kailangan yung mga masasarap na ulam, mga karne. Yan lang ay solve na tayo. O, ganun lang mga boss, mga idol, mga amigo. Ganun lang yung ulam natin. Araw-araw, tapos umaga, herbal. Nilagang banaba, dahon ng banaba. May kasamang sambong. Tsaka guyabano, dahon. Kung may paragis, mas maganda kung may paragis dyan sa lugar nyo. Paragis. Yan, yung laga 5 minutes lang, umaga at hapon, bago matulog. Tsaka pagkagising sa umaga, yun ang iinumin mo. Kaya tingnan mo naman mga boss. Yung katawan ko medyo tumaba-taba naman na. Medyo nakaka-recover na. Yung paglakad ko lang talagang hindi pa. Medyo apektado pa yung paglakad. Apektado do talaga. Kapag ka may chronic kidney disease ka, apektado do talaga ang yung paglalakad. Ang yung mga hitat, nawawala yung mga muscle. Yan. Liliit. Kaya, yun ang pinakang ano ko sa inyo mga idol, mga amigo. Ingatan yung sarili natin dahil yun lang ang puhunan natin sa hanap buhay natin. Alak, mas maganda, tigil nyo na. Maawa kayo sa sarili nyo, maawa kayo sa pamilya nyo, na nag-aasikaso sa inyo o mag-aalaga sa iyo. Siyempre, pagka wala ka ng may sakit ka na, wala ka ng trabaho, parang wala ka na silbi nun. So, ingatan na natin, sarili natin, iwasan na natin yon. Yung mga cause na magkaroon ka ng sakit na CKD o chronic kidney disease. So, doon lang mga amigo, hanggang doon lang yung video natin ngayon. Sa sunod, papakita ko sa inyo kung paano tayo mag-exercise. Papakita ko sa inyo hanggang sa totally maka-recovered na tayo. Sa mga ilang araw kasi mula ngayon, hanggang ngayon, medyo masakit pa yung hita natin. Kaya susunod na mga araw at pag kaya na mag-exercise, mag-exercise na tayo. At papakita ko rin sa inyo kung anong gagawin natin mag-exercise mga idol, mga amigo. Okay, masamang dako kayo na mga naroon. Salamat sa inyong panonood, mga idol, mga amigo, mga bye. Salamat mga bossing. Salamat sa inyong panonood, pagsuporta sa ating channel. Maraming salamat sa inyo. Saan mang dako kayo ngayon naroon. God bless o pag-amping mong tanan mga idol.